i-update ko lang yung laboratory test ni Michael result. Actually, nagpunta kami nung Thursday. And yun, so one day lang nakuha agad namin yung result. And kahapon, or kanina, ay dinala namin yung result sa kanyang doctor. Actually, dito lang ito sa public hospital. And sobrang na-amaze kami kasi first time namin na-discover, excuse me, sobrang na-amaze kami kasi first time namin na-discover tong hospital na to. Malapit lang dito sa amin, like, mga less than 30 minutes siguro. And public hospital, and wala kaming binayaran. Any amount, wala. As in, nising kong duling, wala kaming binayaran. Hanggang sa, na-meet namin yung doktor, binigyan niya kami ng, ng medication, prescription, wala. As in, wala kaming binayaran. Sabi ni Michael, nagugulat si Michael, ha? Talaga ba? Wala tayong binayaran? Kasi, usually, kapag nagpapa-doktor kami, ay sa mga, alam ko na, kasi pag mga private hospital, may bayad talaga. Pero dito kasi sa public hospital, hindi namin ina-expect na wala ka talagang babayaran. At least sa doktor sana, may babayaran ka, and or mga ganon. So very thankful kami kasi wala talaga kaming binayaran. Kahit ako nagulat din ako. So, yun. And, sabi ni Michael, hindi daw pwedeng ganon kasi kailangan meron tayong ibigay at least kahit paano daw sa doktor. And yun. And, ito yung kanyang result ng kanyang laboratory test. And, hindi naman siya pinagalitan ng doktor. Actually, medyo kinakabahan siya kasi for the last 3 months ng HbA1c test niya. Kasi last year, kasi yearly yan siya nagpapalaboratory test. Sobrang maagap talaga yan si Michael. Hindi niya yan pinapabayaan yung sarili niya. Kailangan talaga yearly magpapalaboratory test siya. And, yun, last year, yung kanyang laboratory test ay 6.5. Which is normal yun para sa kanya kasi sobrang tagal niyang diabetic and damage yung kanyang pancreas. So, para sa kanya ay okay yun, normal, basta wag lang tataas doon. So, this time kasi yung result ng kanyang HbA1c test ay medyo tumaas, naging 7. And hindi naman siya pinagalitan ng doktor. Lang, kwento niya lang kung bakit ganon. Eh, syempre, kaya yun, inisip namin, kaya yun siguro tumaas kasi ay simula nung nagkaroon siya ng butas doon sa kanyang paa, ay medyo nabawasan na yung kanyang paglalakad ngayon ng aming pag-exercise na magkasama dahil nga ay nasa wheelchair na siya. Like, ginagamit niya lang yung kanyang prosthetic leg kapag may mga importanteng lakad kami, yun lang. Pero pag andito sa bahay, kailangan nakasakay siya sa wheelchair and gumagapang na naman siya pataas at saka pababa dyan sa hagdan namin para lang mabigyan ng chance yung kanyang paa na, at yung paa yung naputulan na paa na na sinurgery dati sa St. Luke's. Ngayon, nagkabutas na naman ulit. Siguro dahil ang suspetsya namin, kaya siya nabubutas dahil dun sa rubber pad na inilalagay niya doon bago yung prosthetic leg. Kasi nga, parang nagagasgas siya. Pag na-overuse mo, kasi nga, syempre, paglakad ng lakad, nakakaskas. And matagal na rin kasi siya. Siguro, medyo may sharp thing na lumalabas doon. Or hindi ko alam, hindi ko mapaliwanag na maayos. Basta, kasi 3 years na yung pad niya na, ano bang tawag doon? Basta yung white thing na nilalagay mismo doon sa paa niya. And 3 years na yon and sabi niya, dapat yearly daw yun ay pinapalitan ng bago. So, syempre, luma na siguro. Tapos yun yung nagkakos na, kaya nasusugatan yung kanyang, yung putol na paa. So, sobrang nipis kasi ng balat na yon. And syempre, kapag kalakad ka naman ng lakad, napapawisan na, nagkikis-kis doon sa pad na yon, kaya siguro siya nabubutas. And yon. So, nabutas siya, and kailangan niyang agapan yun na hindi lumaki yung butas. Kailangan bigyan niya ng time para matuyo. I mean, matuyo yung butas na yon, matuyo yung sugat kasi para syempre hindi lumaki and baka mapunta na naman kami sa St. Luke's and ipatahi na naman yon. So, yun yung kasi parang alam na namin ngayon, pag pinabayaan mo siya, syempre lalaki, magsusugat, magdudugo, and magkakanana. So, yun yung ayaw na namin mangyari ulit kasi syempre malaking gastos yun pag napabayaan and hindi biro yung nagastos namin noon nung nagpa-surgery yan siya sa St. Luke's. Umabot ng 100,000 pesos yung nagastos namin dun para lang dun sa butas na yun na yun, pagtahi ng butas na yun. So, ngayon, ay, yun ang pinaliwanag namin kasi almost 2 months na yata na hindi na siya masyadong active ng paglalakad. Hindi katulad noon na halos araw-araw naglalakad talaga yan. Balikan, maabot ng 2 hours yan. Lakad papuntang palengke, tapos pabalik, ganun. Ngayon, as in, nahinto yun dahil nga doon sa paa niya. And naiintindihan naman yun ng doktor kasi nga, syempre hindi na siya napagpapawisan. And ngayon, dahil nga nandito na lang siya, hindi na siya nakapagpapawis. Pinapawisan naman siya kapag may ginagawa doon sa yung nagpuputol siya ng mga kahoy, may ginagawa siya doon sa kanyang woodworking, pero hindi pa din sapat yon, yung iba pa rin yung nagwo-walking talaga siya sa labas. And yon. So, medyo mataas yun, pero lahat ay normal. So, sobrang medyo nabibilib din ako sa kanya kasi, una, hindi naman siya naninigarilyo, hindi siya umiinom ng alak, and lahat ito kasi yun, yung result niya. Yung sa cholesterol niya, okay naman. Yung triglyceride niya, okay. Urinalysis niya, yung kanyang creatinine, lahat normal. Potassium, sodium, yun lang. Yun lang talaga, yung sa HbA1c test niya. So,
Yun, kaya sabi niya, nag-promise siya na kailangan bumalik kami sa April. Yun. So, babalik kami sa April, binigyan na kami ng referral para mag-ano ulit siya, mag-CBC, platelet, creatinine, BUA, lipid profile, and HbA1c test. So, kailangan yung kanyang HbA1c test bumalik sa 6 or at least 6.5. Kailangan magbago, hindi pwedeng tumaas kasi nga ay diabetic siya. So, yun. And yun lang yung binabayaran namin ito kasi ibang clinic na to sa laboratory testing na talaga to. Yung ginastos namin dito sa test na to, lahat-lahat na ay 1,700. Yun. Tapos sa hospital, yung pagkita namin sa doktor, sa check-up, ay wala talaga kami binayaran ni singkong duling wala. And yun lang, kasi syempre nga public, first come, first serve, and mag-aantay ka talaga. Like almost 2 hours kami nag-aantay. Like 9 o'clock, before 9 o'clock nandun na kami, and natatawag kami before 11 or 11:30, ganun. So, okay lang naman. Kailangan may cellphone lang para libangan, para hindi ka mainip. As in, marami talaga, maraming pasyente. Hindi lang ikaw. So, tiyagaan talaga sa pag-aantay. And, yun. So far, so good. And then, yung sa update dun sa eye check-up ni Michael, kasi yung sa dati, sa Kabanatuan pa kami, ay sa Premier kami, yung kanyang doctor lahat ay sa Premier Hospital sa Kabanatuan. And 1 year na kami dito kahapon, 14. And wala pa siyang kinikitang eye doctor dito sa Pampanga. And first time namin kitain yung doktor na yon kahapon. And nagtatanong nga yung doktor, sino yung doktor niya dito sa Pampanga? Sabi namin wala kasi as in 1 year talaga, hindi kami naghanap ng eye doctor niya dito. So doon pa lang kami nag-decide na kailangan meron na talaga siyang kitain kasi 1 year na, and usually daw ay kailangan yearly meron siyang eye check-up at saka surgery sa mata. So, ibig sabihin, yung kaliwang mata ni Michael ay parang meron siyang maintenance na gagawin sa mata niya. Hindi pwedeng wala kasi tuluyan siyang mabubulag, madadamage. Kasi nakarami na yan ng surgery dun pala sa Kabanatuan. As in, kumbaga sa ano ba yun? Anong tawag? Basta, kumbaga sa katawan mo nakarami na ng surgery. Ganun yung mata niya. So, pag hindi siya na surgery, hindi na meron siyang maintenance na pinapatak sa mata niya araw-araw, and kailangan meron talaga yon everyday, kasi pag napabayaan yun, syempre mabubulag kasi isa na nga lang yung gumagana tapos mapapabayaan niya pa. So yun, so sobrang iniingatan niya yon. And pagbalik namin doon sa Green City kami, Green City Medical Center Pampanga. Pagbalik namin doon ay may gagawin kaming test sa kanya. And yung check-up na binayaran namin dun sa doctor na yon ay 1,500. Yun. Pagkita mo pa lang sa doctor na yun, 1,500 na. So, di ba? Syempre, kasi private hospital. And, meron gagawin sa kanya yung OCT macula. Yan, ito yung mga testing na gagawin niya sa Wednesday. Kasi Wednesday yung follow-up check-up namin. And, makukuha naman daw agad yung result. And, alas 3 pa yung yung schedule ng doctor na yon. So, bago mag 3 o'clock, makukuha na namin daw yung yung resulta ng kanyang test. So, yun ang update kay Michael. So, yun, dahil nga 1 year and lumipat kami dito sa Pampanga, lahat ng record niya ay nakalagay talaga dito sa envelope na to, and lahat ng record niya doon sa Kabanatuan ay nandito. So, hindi nahirapan yung doktor niya na, syempre, 'di ba? Lahat ng history, titingnan niya ng doktor kung ano yung mga medication, ano yung mga laboratory test na ginawa mo, ano yung mga surgery, lahat ng papel, as in, nakalagay dito sa envelope na to, and binigay ko na lang dun sa doctor na yon, and lahat nalaman niya kung ano yung lagay ng mata ni Michael. So, yun, so sobrang helpful, kaya kailangan kapag kami mga Diyosawa kayo na ganyan, na meron mga lagi nang nagpapahospital, kailangan yung mga papel na nakukuha nyo galing sa doktor ay isisinop nyo, ilalagay nyo sa envelope, kasi Diyos ko tayo, yung napakarami ng mga papel-papel, para hindi kayo mahirapan. Katulad ng ginagawa ko. Nilalagay ko lahat, mga resibo, mga binibili kong gamot, lahat yan nakalagay dito. Kaya alam ng doktor kung ano yung mga medication niyang nireseta sa kanya ng doktor dun pa, and mga nilalagay niya sa kanyang mata, yung mga surgery, mga injection, mga ganun. So, lahat yon nakita ng doktor. So, hindi nahirapan yung doktor sa amin. Kasi nga, syempre kasi kung wala yung mga papel, mahirap nang maalala. Kasi sa dami na nang nangyari, kumbaga parang nagbe-brain freeze ka. Ano na nga, kailan yun, paano yun nangyari. So, kung meron kang resibo, madali lang. Katulad nitong yung meron siyang injection, ano bang tawag dito? Basta cataract. Basta yung mga ganitong mga laser sa mata to. So, yung bago kami umalis doon sa Kabanatuan ay nanghingi kami ng record history ni Michael sa hospital kasi nga ay lilipat kami dito. Binigyan naman nila kami. Lahat ng mga ginawa nila sa mata ni Michael ay eto yun, yung record na yun. So, kasi ay malaking bagay yung meron kang ganito kasi ito talaga yung hahanapin ng mga record history ng lilipatan mong bagong doktor. So, yun lang yung update, and
Yun, ngayon, ang lagay ni Michael ay naka-wheelchair na naman yan siya dito sa bahay, pupunta doon. Pasalamat na lang talaga kami na medyo malaki yung bahay namin kasi, alam mo yun, naipapagulong-gulong niya yung kanyang wheelchair. Yun yung wheelchair niya, oh, yan. Kasi dito sa ano, papunta siya ng kusina, naka-wheelchair siya. Kumbaga at least kahit papaano, nandito siya sa loob ng bahay, na ipapahinga niya yung paa niya. Hindi ba nabubugbog kakagamit ng lakad-lakad kasi kailangan kasi matuyo yung butas na nangyari doon sa paa niya para hindi lumala. Kailangan matuyo. And ano, meron kaming nilalagay, halimbawa, like whole week hindi kami lalabas, nilalagyan namin siya ng medication, yung ginagamit niyang galing pa ng Amerika para mabilis magtuyo yung sugat. Tapos binabalutan namin ng bandage para matuyo talaga totally. And kapag alis kami, yun, tinatanggal niya tapos ginagamit niya yung kanyang paa para kahit papaano, yun, madali. Madali para sa kanyang pag nasa labas. Hindi yung palaging nasa wheelchair. Pag dito sa bahay talaga naka-wheelchair para napapahinga. And yun lang, tinatsaga niya yung pag-akyat sa hagdan, pagbaba sa hagdan. And meron nga kami binili sa Shopee, yung, kasi ito, yung sa tuhod. Pag maano siya, umakyat sa hagdan, masakit. Kasi masakit talaga yun. Kasi yung ginagamit niya tuhod, di ba, pag akyat sa hagdan, masakit talaga siya. So, nag-order kami sa Shopee ng pad. Yung pang-athlete pad, yung nilalagay sa knee pad, knee pad yun nun. Knee pad para sa mga atleta. Yun, nabili namin sa Shopee. 2 pera, kasi pair yun 'di ba? Pero isa lang naman yung ginagamit niya, pero pinagpapalit-palitan niya. Kasi yung pad na yun, meron siyang foam na medyo makapal. So yun yung ginagamit niya pang tukod sa hagdanan para nakakaakyat siya. So yun, malaking bagay din na meron gano'n nabibili sa Shopee. So hindi nabubugbog kasi masakit nga naman lalo kung 'di ba, matigas yung hagdanan. So yun yung update kay Michael. So far healthy naman si Michael. Yun lang talaga yun sa diabetes niya. Walang problema. And nainggit nga ako dyan kasi sobrang normal yung kanyang BP. Hindi siya high blood. Hindi katulad sa akin. Muntik na ako nag-high blood. One time, pero magpapakabait na ako. Yun, so 2026, kailangan healthy lifestyle ang goal. Ayun. Yun lang yung update kay Michael.